Sabi ng ibang mga critics, ano man yan anya? Mga pledges man lang anya yan? Hindi pa man anya nagmamaterialize. Anong pledges? Iba po yung pledges kaysa yung mga approved na mga investments. Approved na nga. I-update ko po kayo mga kababayan kasi kanina sa report natin sabi 427 billion pesos yung approved investment po as a result ng foreign trips ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero ngayon sa latest na balita po, umabot na pala ng 1.4 trillion pesos. Matindihan niya Mr. Maravillas. Matindi po. O yan po ang balita. Tataas na naman yan, yung kilay na mga dilawan, Mr. Maravillas. Siguradong mainggit na naman po. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. Like and share na rin po ninyo ng ating video para marami po yung makapanood. Huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pagdaloy ng investments para may ma-request na confidential fund si Inday. Ang galing talaga niya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, Mr. Maravillas. The best po, yan ang balita. The Philippines posted a total approved investment amounting to 1.4 trillion pesos. Since June 2022, sabi po ni Trade and Industry Secretary Fred Pascual. Yung una, ang sabi, 427 billion. Trillion na pala po. So, nakakatuwa mga kababayan yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na walang pagod po sa pagtatrabaho. So, sa kanyang presentation mga kababayan kahapon, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni Pascual, the future anya looks promising, Mr. President, given the rising trend in foreign investment approvals by the DTI's investment promotion agencies, yung Bureau of Board of Investments. Medyo umingay po, bumagsak kasi yung ulan. Hindi lang po ng Bureau of Investments, pati ng PESA o ng Philippine Economic Zone Authority. In addition, sabi ni Pascual, we continue our efforts to promote the Philippines as an attractive investment destination, sabi po ni Pascual during his presentation sa ating Pangulong Bongbong. Di ba nakakatawa mga kababayan? Sabi ng ibang mga critics, ano man yan anya? Mga pledges man lang anya yan? Hindi pa man anya nagmamaterialize. Anong pledges? Iba po yung pledges kaysa yung mga approved na mga investments. Approved na nga yung pledges sa kapwa approvals are two distinct stages mga kababayan in the process of attracting foreign and domestic investments para maintindihan po nito mga dilawang critics na ayaw magtagumpay yung ating Pangulong. Laging duda po sila. Ngayon, ano yung pagkakaiba? Linawin po natin. Investment pledges is the initial step in the investment process. They are preliminary expressions of interest to invest, whereas investment approvals represent the official authorization or clearance given by relevant authorities for an investment to proceed. So, ibig sabihin, tuloy na. Nagpa-approve na nga at inapprove na ng ating agencies ng gobyerno tulad ng Board of Investments at saka ng PESA. Naintindihan ninyo mga dilawan na laging duda? So, sabi rito, Pascual reported significant increases in foreign investment approvals by the Bureau of Investments, a Board of Investments pala,
at saka ng PESA with just 1.1 billion US dollars in the first half of 2022 and 3.3 billion US dollars in the second half of the same year. So ganon mga kababayan kaganda ng investment climate ngayon. Ito na kasi po ang bagong Pilipinas. So sabi ni Pascual, and when we look at the first half of 2023, the approvals ballooned to 8.4 billion US dollars. Matindi po. These are the foreign investment approvals that will be realized over time. So malapit na po tayong maging sagana. Kasi ang ibig sabihin po nito, maraming job opportunities sa ating mga kababayan. So hindi na sila mapipilitan pa na mangibang bansa tulad dyan sa Israel na ang sabi, kailangang i-repatriate. Darating na yata yung, yung iba, mga kababayan sa mga kababayan natin na naiipit sa giyera. So nalalagay po sa peligro yung kanilang buhay kasi kailangan nila magtrabaho sa ibang bansa for lack of opportunities dito sa ating bayan. Kaya gano'n na lang po yung pagsusumikap ng ating Pangulong Bongbong Marcos na maayos po yung ating bansa. So sabi rito, he also voiced optimism on the foreign direct investment inflows being reported by the Bangko Sentral ng Pilipinas, noting that BOI and PESA are building up a good pipeline of approved foreign investment or foreign invested projects that will eventually be implemented as actual investments daw. Ganun po mga dilawan. Kasi hirap na hirap yung ating mga kababayan na makahanap ng trabaho. Kaya napakarami, milyon-milyon yung ating mga OFWs. Mabuti kung nasa tahimik na bansa, walang giyera. Kung nagkataon na tulad sa Middle East na lagi pong magulo, ay talaga pong lalo't naipit ng giyera tulad ng nangyayari ngayon sa Israel. 3 ng mga Pinoy yung namatay. Now, yung mga latest developments ngayon po, yung 17 OFW sa Israel po, parating na po dito sa ating bansa. Ayan ang balita ngayon. 17 Filipinos set to arrive from Israel. The first batch of 17 Filipino expatriates from Israel is expected na dumating mga kababayan ngayong araw, sabi ng DFA. So sabi po ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega, na yung mga returning Filipinos had sought repatriation for economic and security reasons. Alam na ninyo yung kaguluhan po sa Israel, yung pag-atake ng Hamas. So sabi ni De Vega, some of them include evacuees from the south of Israel who no longer want to live there, sabi ni De Vega. Ngayon, yung mga Filipinos naman na nasa Gaza, sabi niya, we don't have a confirmed date yet as to when they would be able to reach Cairo doon sa Egypt po. Para niya, maibalik na din sila dito sa ating bansa. So at least may 78 Filipinos ang natatrap doon po sa border ng Egypt in southern Gaza. We're waiting for the go signal from Israeli and Egyptian authorities to cross the Rafah border crossing. Sabi mga kababayan sa report ng DFA. Ngayon, yung mga namatay po na mga Filipino OFWs, ang sabi, ibabalik na din po within this month after necessary procedures are met. Yung mga namatay na sila Loretta Alacre, isa pong caregiver sa Negros Oriental, Angeline Aguirre, yung nurse po na taga Pangasinan yata ito, and si Paul Vincent Castelvi, 42 years old po, na isa ring caregiver po sa Israel. So yun lang po mga kababayan. Baka lang gusto niyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa muka o sa mga pulses, pwede din sa muka. Ayan po. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan.
Ito naman po, ito yung anti-aging sa mukha, Automax po, Radiant Serum. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po, mga kababayan, yung Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement po siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.